Sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, iilan lamang ang mga pangalan na naging kaparis ng kasamaan at pagtataksil tulad ng kay Judas Iscariot. 2,000 taon na ang lumipas mula nang gawin niya ang kanyang kilabot na gawa, ngunit hanggang sa kasalukuyan, ang kanyang pangalan ay nananatiling buhay sa ating mga wika at kultura bilang sukatan ng pagtataksil. Sa anumang bansa, sa anumang dila, kapag binanggit ang salitang traidor, agad na sumusulpot sa isipan ang mukha ni Judas na humahalik sa kanyang guro sa hardin ng Getsemani. Siya ay naging mas kilala kaysa sa ibang mga apostol, hindi dahil sa kanyang mga nagawa para sa kabutihan, kundi dahil sa isang gabing iyon na siya ay pumili ng 30 pilak kaysa sa walang hanggang kayamanan. Sa mga pelikula, sa mga aklat, sa mga dula, sa mga pananalita ng pang-araw-araw, ang pangalan ni Judas ay naging kasing kahulugan ng panlilinlang. Tinatawag natin ang isang taong nagtataksil sa kanyang kaibigan bilang Judas. Tinutukoy natin ang halik ng pagtataksil bilang halik ni Judas. Ginagamit natin ang kanyang kwento bilang babala sa mga susunod na henerasyon tungkol sa panganib ng kasakiman at kawalan ng pananampalataya. Siya ay isa sa 12 apostol, isa sa mga pinili ni Jesus upang maging malapit sa kanya. Ngunit naging sikat siya, hindi bilang santo, kundi bilang makasalanan. Hindi bilang bayani, kundi bilang kontrabida sa pinakamahalagang kwento ng kaligtasan. At sa kabila ng paglipas ng mga siglo, ang kanyang pangalan ay nananatiling buhay, patuloy na nag-aalala sa ating mga konsensya, patuloy na nagtuturo ng leksyon na hindi dapat kalimutan. Ito ang kwento ni Judas Iscariot, ang apostol na naging traidor, ang lalaking malapit kay Kristo ngunit pumili ng kadiliman, ang taong hanggang ngayon ay ginagamit pa rin bilang simbolo ng pagtataksil sa buong mundo. Noong unang panahon, sa bayan ng Keriot na matatagpuan sa timog na bahagi ng Judea, ipinanganak ang isang batang lalaki na nagngangalang Judas. Ang kanyang ama ay isang taong kilala sa kanilang lugar, isang mangangalakal na may sapat na kaalaman sa pagnenegosyo at may kakayahang magbasa at sumulat. Hindi tulad ng karamihan sa mga tao sa kanilang panahon na nabubuhay lamang sa simpleng pagsasaka, ang pamilya ni Judas ay may mas mataas na katayuan sa lipunan. Mula pa sa kanyang pagkabata, itinuro sa kanya ang kahalagahan ng salapi, kung paano ito pahalagahan at kung paano ito maingat na pamahalaan. Ang kanyang ama ay laging nagsasabi na ang kayamanan ay susi sa kapangyarihan at respeto ng mga tao. Si Judas ay lumaki sa kapaligiran kung saan ang mga numero at kalakalan ay bahagi ng pang-araw-araw na pag-uusap. Natuto siyang magbilang ng mga barya, magtimbang ng mga kalakal at makipag-ayos ng presyo sa mga mamimili. Sa murang edad mayroon na siyang talino sa usapang pera at ang kanyang ama ay lubos na natutuwa sa kanyang kakayahan. Ngunit sa kabila ng kanilang kahusayan sa negosyo, may kakulangan sa puso ng batang Judas. Nakikita niya kung paano ang kanyang ama ay mas pinahahalagahan ang ginto kaysa sa mga tao, kung paano ang bawat desisyon ay nakabase sa kita at pakinabang. Ang pagmamahal at habag ay tila mga salitang bihira sa kanilang tahanan. Nang lumaki si Judas, narinig niya ang mga kwento tungkol sa mga propeta, ang mga taong isinugo ng Diyos upang magbalita ng katotohanan. Narinig niya ang tungkol kay Moises na naglabas sa mga Israelita mula sa Ehipto, kay Elias na nakipaglaban sa mga propeta ng Baal at kay Isaias na nangaral ng katarungan. Sa kanyang puso, may maliliit na butil ng pag-asa na balang araw ay darating ang ipinangakong Mesyas, ang magliligtas sa Israel mula sa pang-aalipin ng mga Romano. Ngunit ang pag-asang ito ay palaging nababalutan ng praktikal na pag-iisip na itinuturo ng kanyang ama. Ano ang silbi ng propeta kung wala namang pagbabagong pampulitika? Ano ang halaga
ng espiritual na kalayaan kung ang Israel ay nananatiling sakop ng dayuhang kapangyarihan. Dumating ang araw nang marinig ni Judas ang tungkol sa isang guro mula sa Nazaret, isang lalaking nagngangalang Jesus. Ang mga kuwento tungkol sa kanya ay kumalat na tulad ng apoy sa buong Galilea. Sinasabi ng mga tao na gumagawa siya ng mga himala, pinagagaling ang mga may sakit, pinalalakad ang mga pilay, at binubuhay pangaraw ang mga patay. Mas importante, tinuturuan niya ang mga tao ng mga bagay na hindi nila kailanman narinig. Hindi siya tulad ng mga iskriba at pariseo na puno ng kayabangan, kundi nagsasalita siya ng may autoridad at pag-ibig. Maraming nagsasabi na siya ay ang hinihintay nilang Mesyas, ang hari na magpapanumbalik ng kaharian ng Israel. Ang pusong puno ng pag-asa at ambisyon ni Judas ay kumulo ng excitement. Kung totoo nga na si Jesus ay ang Mesyas, kung siya nga ay ang magiging hari ng Israel, kung gayon ang mga unang magiging kasama niya ay magiging mga mahalagang tao sa bagong kaharian. Sila ang magiging mga pinuno, mga tagapayo, mga taong may kapangyarihan at yaman. Hindi na kailangang manatiling maliit na mangangalakal mula sa keryot. Maaari siyang maging isa sa mga pangunahing tao sa buong lupain. Kaya nang may pagkakataon, humanap si Judas ng paraan upang makilala si Jesus at ang kanyang mga alagad. Isang araw, habang nagtuturo si Jesus sa tabi ng dagat ng Galilea, lumapit si Judas. Nakita niya ang 12 lalaking palaging nasa tabi ng guro, ang mga apostol na pinili ni Jesus upang maging kanyang mga espesyal na alagad. Nakita niya si Pedro na malakas ang loob, ngunit pabago-bago, sina Santiago at Juan na mga anak ng kidlat, si Mateo na dating maniningil ng buwis, at ang iba pa. Nang tumingin sa kanya si Jesus, naramdaman ni Judas ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Ang mga mata ng guro ay tila tumitingin hindi lamang sa kanyang mukha, kundi sa pinakalalim ng kanyang kaluluwa. Ngunit sa halip na matakot, mas lalo pang nanabik si Judas. Alam niyang ito ang kanyang pagkakataon. Tinanggap siya ni Jesus bilang isa sa kanyang mga tagasunod. Hindi maliwanag kung bakit, ngunit binalot ng guro ang lahat ng kanyang mga alagad ng bukas na bisig. Hindi siya pumipili base sa katayuan o kasaganaan, kundi tinatanggap ang lahat ng may pusong handang makinig. Si Judas ay naging isa sa 12 apostol at dahil sa kanyang kakayahan sa pag-aasikaso ng pera, ginawa siyang tagaingat ng kanilang pitaka. Siya ang hawak ng salapi ng grupo. Siya ang bumibili ng pagkain at ibang pangangailangan. Siya ang namamahala sa kanilang maliit na kayamanan. Sa simula, talagang nakinig si Judas sa mga turo ni Jesus. Narinig niya kung paano ang guro ay nagsasalita tungkol sa kaharian ng Diyos, tungkol sa pag-ibig sa kapwa, tungkol sa pagpapatawad, at tungkol sa paglilingkod sa iba. Nakita niya ang mga himala, kung paano pinakain ng 5 tinapay at 2 isda ang libu-libong tao. Nasaksihan niya kung paano naglakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Naroroon siya ng buhayin ng guro, ang anak na babae ni Jairo. Lahat ng ito ay dapat sana ay nagpalakas ng kanyang pananampalataya. Ngunit sa malalim na bahagi ng kanyang puso, may lumalaking hindi pagkakasundo. Ang problema ay hindi sumusunod si Jesus sa inaasahan ni Judas. Oo, ginagawa niya ang mga kahanga-hangang bagay. Oo, sumusunod sa kanya ang libu-libong tao. Ngunit hindi niya ginagamit ang kanyang kapangyarihan upang labanan ang mga Romano. Hinayaan niya ang kanyang sariling magpahiya sa harap ng mga autoridad. Nagtuturo siya ng kahinaan at pagpapakumbaba. Samantalang ang kailangan ng Israel ay isang malakas na pinuno, isang general na makikipaglaban. Paano magiging hari si Jesus kung ayaw niyang kunin ang kapangyarihan? Mas lalong nalito si Judas nang marinig niya si Jesus na nagsasalita tungkol sa pagdurusa at kamatayan.
Sinabi ng guro na kailangan niyang pumunta sa Jerusalem. Kailangan niyang maghirap sa kamay ng mga nakatatanda, ng mga punong pari at ng mga eskriba. Sinabi pa niyang papatayin siya at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Ano ang sinasabi niya? Bakit siya papayag na masaktan ng kanyang mga kaaway? May kapangyarihan siyang gumawa ng mga himala, kaya tiyak na may kakayahan din siyang protektahan ang kanyang sarili. Ito ba ay pagsubok lamang? Hinihintay kaya niyang pilitin siya ng mga tao na maging hari? Habang tumatagal, unti-unting nag-iba ang puso ni Judas. Ang pitaka na kanyang hawak ay naging sanhi ng kanyang pagkahulog. Sa simula, tapat siyang nag-iingat ng pera. Ngunit kalaunan, nagsimula siyang kumuha ng kaunting halaga para sa kanyang sarili. Wala namang nakakaalam. Walang nag-a-audit ng kanilang pondo. At sa pag-isip niya, deserve naman niya ito. Siya ang nag-aasikaso ng lahat ng praktikal na bagay habang ang iba ay nakinig lamang sa mga talinghaga at mga aral. Siya ang bumibili ng pagkain. Siya ang nakikipag-ayos sa mga nagbebenta. Siya ang gumagawa ng mahihirap na desisyon tungkol sa budget. Kaunting halaga lang naman. At hindi naman nila ito mapapansin. Ngunit ang maliit na pagnanakaw ay naging malaking pagnanakaw. Ang 2 barya ay naging 10. Ang 10 ay naging 20. Bawat pagkakataon na bubuksan niya ang pitaka, mas madali nang kumuha. Ang konsensya na dati ay sumisigaw ay unti-unting tumahimik. Nasanay na siya sa kasinungalingan. Nasanay na sa panlilinlang. At sa proseso, ang kanyang puso ay naging mas matigas, mas sakim, mas malayo sa mga turo ng guro na kanyang sinusundan. Dumating ang isang pangyayari na lubos na nagpakita ng tunay na kalooban ni Judas. Naroon sila sa Betania, sa bahay ni Lazaro, Marta at Maria. Si Lazaro na ito ay kaibigan ni Jesus, ang lalaking binuhay niya mula sa patay makalipas ang 4 na araw. Habang kumakain sila, lumapit si Maria na may dalang alabastro na sisidlan ng napakamamahaling pabango. Ang purong nardo na nagkakahalaga ng 300 denaryo, katumbas ng sahod ng isang manggagawa sa loob ng isang buong taon. Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos ay pinunasan ito gamit ang kanyang sariling buhok. Ang buong bahay ay napuno ng mabangong amoy. Nagalit si Judas. Tumayo siya at nagsalita ng malakas. Bakit raw inaksaya ang napakamamahaling pabango na ito? Mas mabuting ibenta ito at ang perang makukha ay ipamigay sa mga dukha. 300 denaryo. Ilang pamilyang gutom ang mabubusog nito. Ilang bata ang makakapag-aral. Ilang may sakit ang makakagamot. Ngunit sa likod ng kanyang mga salitang puno ng mabuting intensyon, ang totoo ay ibang bagay. Hindi siya nag-aalala sa mga dukha. Iniisip niya kung magkano sana ang kanyang mananakaw mula sa 300 denaryo kung ibinenta nga ang pabango. Ang kanyang pagkunwari ng kabutihan ay takip lamang sa kanyang kasakiman. Si Jesus ay tumingin sa kanya at nagsalita. Hayaan si Maria, sabi ng guro. Ginawa niya ito bilang paghahanda para sa araw ng kanyang libing. Ang mga dukha ay laging nandyan sa kanila, ngunit hindi siya laging nandoon. Ang mga salitang ito ay sumaklaw sa puso ni Judas. Muling nagsalita si Jesus tungkol sa kamatayan. Muling binanggit ang kanyang paghihirap. Galit na galit si Judas, hindi dahil sa pagmamalasakit kay Jesus, kundi dahil sa kawalan ng pagkakataon na kumita. Doon sa sandaling iyon, may nangyari sa kanyang puso. Ang huling bahagi ng kanyang konsensya ay namatay. Ang huling liwanag ay napawi. Naisip niya na nabigo siya na si Jesus ay hindi ang hari na kanyang inasahan at na kailangan na niyang isipin ang kanyang sariling kinabukasan. Matapos ang insidenteng iyon, nagsimulang bumisita si Judas sa mga punong pari. Hindi ito madaling desisyon, ngunit ginawa niya.
Nakipag-ugnayan siya sa mga kaaway ni Jesus, sa mga taong nais na patayin ng kanyang guro. Nagtanong siya kung magkano ang ibibigay nila sa kanya kung ibibigay niya si Jesus sa kanila. Ang mga punong pari ay natuwa. Matagal na nilang hinahanap ang paraan upang hulihin si Jesus nang hindi magdudulot ng gulo sa mga tao. Maraming sumusuporta kay Jesus, lalo na kapag may okasyon tulad ng Paskua, kung saan libu-libong mga peregrino ay nasa Jerusalem. Kailangan nila ng taong malapit kay Jesus, isang taong makakapagbigay ng impormasyon kung saan nila madakip ang guro ng walang gulo. Nagtanong-tanong ang mga punong pari. Magkano ang gusto ni Judas? 30 pilak ang presyo ng isang alipin. Iyon ang halaga na inilaan nila para sa anak ng Diyos. 30 pirasong pilak para sa Mesyas. 30 barya para sa manunubos. At tinanggap ito ni Judas. Walang pag-aalinlangan, walang pagdududa. Tinanggap niya ang salaping dugo. Nag-usap sila ng plano. Bibigyan niya sila ng tanda upang malaman kung sino si Jesus sa gitna ng maraming tao. Ang tanda ay simple, walang kahina-hinala. Isang halik. Ang taong kanyang hahagkan ay si Jesus na kanilang huhulihin. Dumating ang araw ng Paskua. Si Jesus at ang 12 apostol ay nagtipon-tipon upang kumain ng huling hapunan. Naroroon si Judas, umupo kasama ng kanyang mga kasamang apostol, kunwaring walang tinatago. Habang kumakain sila, nagsalita si Jesus ng mga salitang gumulo sa lahat. Sinabi niya na may isa sa kanila na magtataksil sa kanya. Isa sa 12 ito, isa sa mga kumakain sa parehong mesa, ay ibibigay siya sa mga kaaway. Nagsimulang magtanungan ang mga apostol. Ako ba yung Panginoon? Ako ba? Hindi ako, sigurado ako. Si Pedro ay tumingin kay Juan. Si Juan ay tumingin kay Mateo. Lahat sila ay nalilitong hindi makapaniwala sa sinabi ng guro. Si Judas, sa kabila ng kanyang pagtataksil, ay nagtanong din. Ako ba, Rabi? Tanong niya. Kunwaring inosenteng-inosente. Tinitigan siya ni Jesus at sa mga matang iyon ay nakita ni Judas ang lahat. Nakita niya na alam ng guro ang lahat ng kanyang ginawa. Alam ni Jesus ang kanyang pagnanakaw, ang kanyang pakikipagkita sa mga punong pari, ang 30 pilak na kanyang tinanggap, lahat. At sa halip na ipahiya siya, sa harap ng lahat, sinabi lamang ni Jesus, ikaw ang nagsabi niyan. Kinuha ni Jesus ang tinapay, pinagpala, pinagputol-putol, at ibinigay sa kanyang mga alagad. Ito ang aking katawan na para sa inyo, sabi niya. Pagkatapos ay kinuha niya ang kopa ng alak at ibinigay din sa kanila. Ito ang aking dugo ng bagong tipan na ibubuhos para sa marami. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Judas ay naroroon. Tinatanggap ang tinapay at alak, nakikisalo sa sagradong pagkain habang ang kanyang puso ay puno ng pagtataksil. Hindi na nakayanan ni Judas ang presyon. Tumayo siya at lumabas. Ang dilim ay tuluyan ng pumasok sa kanyang puso. Habang naglalakad siya sa madilim na mga lansangan ng Jerusalem, hindi niya narinig ang mga huling salita ni Jesus sa kanyang mga alagad. Hindi niya narinig ang mga panalangin, ang mga aral tungkol sa pag-ibig at pagkakaisa. Hindi niya nakita ang pagdadalamhati ng guro. Ang lahat ng nasa isip niya ay ang plano, ang 30 pilak, at ang kanyang sariling kaligtasan. Nagpunta si Judas sa mga punong pari at sinabi na handa na siya. Nagtawag sila ng mga guwardya, mga sundalo at mga katulong. Nagdala sila ng mga sulo at mga armas, handang hulihin ang lalaking wala namang ginagawang marahas na krimen. At pinamunuan sila ni Judas papunta sa hardin ng Getsemane, kung saan alam niyang nagdarasal si Jesus. Nang makarating sila sa hardin, nakita ni Judas si Jesus kasama sina Pedro, Santiago at Juan. Ang guro ay mukhang pagod. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at luha. Nakadarasal siya sa Ama
humihingi ng kalakasan para sa mga bagay na darating. Ngunit walang pakialam si Judas sa lahat ng iyon. Lumapit siya kay Jesus na may ngiti sa mukha, kunwaring masayang makita ang kanyang guro. "Rabi," bati niya, at hinalikan si Jesus sa pisngi. Ang halik, ang pinakasagradong palatandaan ng pagmamahal at paggalang, ay ginawang sandata ng pagtataksil. Ang halik na dapat sana ay nagpapakita ng pag-ibig ay ginamit upang tukuyin ang biktima. Ang halik ni Judas ay naging simbolo ng pinakamalalim na kasamaan, ng pinakamalalim na pagtataksil. At sa sandaling iyon, dumating ang mga guwardya at dinakip si Jesus. Sinabi ni Jesus kay Judas, "Kaibigan, gawin mo ang iyong narito ka." Kaibigan. Kahit sa sandali ng pagtataksil, tinawag pa rin siya ni Jesus na kaibigan. Kahit alam na ang mangyayari, kahit alam na si Judas ang sanhi ng lahat ng ito, puno pa rin ng pag-ibig ang salita ng guro. Ngunit si Judas ay hindi nakikinig na. Tumalikod siya at tumakas habang dinala ng mga guwardya si Jesus. Naglakad si Judas sa madilim na gabi. Ang 30 pilak ay kumakalabit sa kanyang bulsa. Ngunit sa halip na kaligayahan, naramdaman niya ang walang hanggang takot. Ano ang kanyang ginawa? Bumalik sa kanyang isip ang mga alaala kasama si Jesus. Ang mga himala, ang mga turo, ang mga sandaling magkasama sila. Naalala niya kung paano siya tinanggap ng guro, kung paano siya pinagkatiwalaan, kung paano siya minahal. At ano ang ginawa niya? Itinaksil niya ang taong nagmahal sa kanya ng walang kondisyon. Nang madaling araw, nabalitaan ni Judas na si Jesus ay nahatulan na ng kamatayan. Dadalhin siya sa krus, ipapako ang kanyang mga kamay at paa, at siya ay mamamatay. At lahat ng ito ay dahil kay Judas. Siya ang nag-umpisa ng lahat. Siya ang nagbigay kay Jesus sa kanyang mga kaaway. Siya ang dahilan kung bakit mamatay ang inosenteng tao. Ang pagsisisi ay bumagsak kay Judas na parang isang bundok. Hindi niya na makayanan ang bigat ng kanyang kasalanan. Kinuha niya ang 30 pilak at bumalik sa mga punong pari. "Nagkasala ako," sigaw niya. "Itinaksil ko ang walang kasalanang dugo." Ngunit ang mga punong pari ay tumawa lamang. "Ano sa amin niyan?" Sagot nila. "Ikaw ang bahala dyan." Walang pakialam sa kanila ang pagsisisi ni Judas. Nakuha na nila ang gusto nila. Si Jesus ay nasa kanilang mga kamay na. Itinapon ni Judas ang 30 pilak sa templo. Kumikinang ang mga barya sa sahig, tumutunog habang umiikot at naghihinto. 30 piraso ng metal na kapalit ng isang buhay. 30 salaping dugo na ngayon ay walang silbi sa kanya. Labis ang kanyang pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Hindi na niya maibabalik ang ginawa. Hindi na niya mababago ang nakaraan. Lumabas si Judas sa templo, walang direksyon, walang pag-asa. Naglakad siya ng naglakad hanggang sa makarating siya sa isang lugar na tinatawag na Akeldama, ang bukid ng dugo. Naroon ay may mga puno at sa isa sa mga puno ay may umaayong na sanga. Tumayo si Judas doon, tiningnan ang Jerusalem sa kalayuan. Naririnig niya ang ingay ng mga tao na naghahanda para sa Paskuwa, ang pista ng kalayaan, samantalang siya ay nakakulong sa kanyang sariling kasalanan. Gumawa si Judas ng lubid, isang bitay para sa kanyang sarili. Ayaw na niyang mabuhay. Hindi niya kayang harapin ang ginawa niya. Hindi niya kayang tingnan ang mga mukha ng ibang apostol, lalo na si Pedro, na siya ay minahal na parang kapatid. Hindi niya kayang isipin si Jesus na nagdurusa sa krus dahil sa kanya. Ang tanging solusyon sa kanyang isip ay ang kamatayan. Isinampay niya ang lubid sa sanga ng puno. Ginawa niya ang silo, nilagay sa kanyang leeg. Sa huling sandali ng kanyang buhay, naisip niya ang lahat ng kanyang pagkakamali. Ang kasakiman, ang pagtataksil, ang kawalan ng pananampalataya. Naisip niya kung ano sana ang mangyayari kung pumili siya
ng ibang daan? Ano kaya kung tapat siyang naging tagaingat ng pitaka? Ano kaya kung mas pinakinggan niya ang mga turo ni Jesus tungkol sa pag-ibig kaysa sa kanyang sariling ambisyon? Ano kaya kung nagtiwala siya sa plano ng Diyos kaysa sa kanyang sariling pag-unawa? Ngunit huli na ang lahat. Tumalon si Judas. Ang lubid ay humigpit sa kanyang leeg. Ilang sandali pa ay wala ng buhay sa katawan ng lalaking ito na minsan ay isa sa 12 apostol ni Jesus. Ang lalaking ito na may kakayahang maging dakila ngunit pumili ng kadiliman kaysa sa liwanag. Ang lalaking ito na malapit kay Kristo ngunit mas pinili ang salapi kaysa sa manunubos. Kinabukasan, natagpuan ng mga tao ang bangkay ni Judas. Natakot sila at agad na nag-ulat sa mga autoridad. Samantala, ang 30 pilak na kanyang itinaksil ay napagdesisyonan ng mga punong pari na huwag ilagay sa ingatan ng templo dahil ito ay salaping dugo. Sa halip, binili nila ang bukid ng dugo, ang lugar kung saan nagpakamatay si Judas, upang gawing libingan ng mga dayuhan. Kaya ang lugar na iyon ay tinawag na Akeldama hanggang sa araw na ito, isang patunay ng karumal-dumal na pagtataksil. Ang kamatayan ni Judas ay hindi naging katapusan ng kuwento. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng pagtataksil sa buong kasaysayan. Sa loob ng libu-libong taon, kapag nabanggit ang salitang traidor, naiisip agad ang pangalan ni Judas Iscariot. Ang kanyang halik ay naging sagisag ng panlilinlang. Ang kanyang buhay ay naging babala sa lahat ng tao tungkol sa panganib ng kasakiman at kawalan ng pananampalataya. Ngunit may mas malalim na katotohanan sa likod ng kwento ni Judas. Siya ay hindi simpleng masamang tao na isinilang upang gumawa ng masama. Siya ay isang taong katulad din natin. May kakayahang pumili, may kalayaang magdesisyon. Ang kanyang problema ay hindi ang kawalan ng pagkakataon, kundi ang maling paggamit ng pagkakataon. Nabigyan siya ng pribilehiyong maging malapit kay Jesus, makita ang mga himala, makinig sa mga aral, maging bahagi ng pinakamahalagang misyon sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ngunit sa halip na pahalagahan ang mga ito, itinaksil niya ang lahat para sa 30 pilak. Ang trahedya ni Judas ay hindi lamang ang kanyang pagtataksil kay Jesus kundi ang kanyang pagtataksil sa kanyang sarili. Sa paghabol niya ng panandaliang kayamanan, nawala niya ang walang hanggang kayamanan. Sa pagpili niya ng salapi kaysa kay Kristo, nawalan siya ng lahat. Ang 30 pilak na kanyang tinanggap ay naging walang halaga nang mabuksan ang kanyang mga mata sa katotohanan ng kanyang ginawa. Ngunit nang bumukas ang kanyang mga mata, huli na ang lahat. Itinuturo sa atin ng buhay ni Judas ang kahalagahan ng mga desisyon na ginagawa natin araw-araw. Bawat pagpili, bawat aksyon, bawat salita ay may kaakibat na kahihinatnan. Maaaring sa simula ay mukhang maliit lamang ang kasalanan, maliit lamang ang pagkakamali. 2 barya lamang mula sa pitaka, wala namang makakalam. Ngunit ang maliliit na kasalanan ay nagiging malalaki. Ang maliliit na pagkakamali ay nauuwi sa trahedya. Ang daan patungo sa kadiliman ay nagsisimula sa maliit na hakbang palayo sa liwanag. Itinuturo rin sa atin ng buhay ni Judas ang panganib ng kasakiman. Ang pag-ibig sa salapi, ayon sa kasulatan, ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Hindi ang salapi mismo kundi ang pag-ibig dito, ang pagnanasa, ang pagsamba sa kayamanan sa halip na sa Diyos. Si Judas ay may salapi, may responsibilidad, may posisyon. Ngunit hindi sapat sa kanya ang mga iyon. Gusto niya ng higit pa. At sa kanyang walang sawang pagnanasa, nawala niya ang lahat. Ang pinakamalungkot na bahagi ng kwento ni Judas ay ang katunayan na nakita niya si Jesus, nakinig sa kanya at kasama siya. Hindi siya isang taong hindi nakakaalam. Hindi siya isang taong walang pagkakataon. Siya ay isa sa mga piniling 12.
isa sa mga pinakamalapit kay Kristo. Ngunit ang pagiging malapit kay Jesus ay hindi garantiya ng kaligtasan. Ang pagiging kasama niya ay hindi automatikong nagtitiyak ng buhay na walang hanggan. Ang kailangan ay hindi lamang pisikal na kalapitan, kundi kalooban ng puso na tunay na manampalataya, sumunod at magmahal. Kung inihahambing natin si Judas kay Pedro, makikita natin ang malaking pagkakaiba. Si Pedro ay nagtanggi rin kay Jesus, 3 beses pa nga. Sinabi niyang hindi niya kilala ang guro sa harap ng mga utusan, sa tabi ng apoy ng 3 beses. Ngunit ang pagkakaiba ay sa pagsisisi. Si Pedro ay nagsisi at bumalik. Umiyak siya ng mapait, nagsisi sa kanyang ginawa at tumanggap ng kapatawaran. Si Judas ay nagsisi rin ngunit hindi bumalik kay Jesus. Tumakbo siya palayo, sa dilim, sa kamatayan. Ang isa ay nakahanap ng awa, ang isa ay nawala ng pag-asa. Ito ay mahalagang leksyon. Kahit gaano kalaki ang ating kasalanan, may pag-asa pa rin. Kahit gaano kalayo ang ating pagkakasala, maaari pa ring bumalik. Si Jesus ay puno ng awa at kapatawaran. Handa siyang tumanggap ng sino mang tunay na nagsisisi at bumabalik sa kanya. Ang problema ni Judas ay hindi ang laki ng kanyang kasalanan, kundi ang kawalan niya ng pag-asa na mapatawad pa siya. Tinalo siya ng desperasyon, ng kalungkutan, ng takot, at sa halip na lumapit kay Jesus, tumalikod siya at sumuko. Ang wakas ni Judas ay isang babala sa lahat ng henerasyon. Ito ay nagpapakita kung saan nagtatapos ang daan ng pagtataksil, ng kasakiman, at ng kawalan ng pananampalataya. Ito ay nagpapakita na ang salapi, kapangyarihan, at katanyagan ay walang halaga kung ikakawala naman ng kaluluwa. Ano nga ba ang pakinabang ng tao kung makakaangkin siya ng buong mundo ngunit mawawala naman ang kanyang kaluluwa? Ngunit sa kabila ng lahat ng negatibo sa buhay ni Judas, may isa pang leksyon na maaari nating matutunan. Kahit sa pinakamadilim na kasaysayan ng pagtataksil, ang plano ng Diyos ay nagpatuloy. Ang pagtataksil ni Judas sa di maipaliwanag na paraan ay naging bahagi ng plano ng kaligtasan. Hindi ito nangangahulugan na ginusto ng Diyos ang kasalanan ni Judas o na walang pananagutan si Judas sa kanyang ginawa. Ngunit ito ay nagpapakita na ang Diyos ay may kakayahang gumamit kahit ng pinakamalalang sitwasyon upang magdala ng kabutihan. Si Jesus ay namatay sa krus. Oo, dahil na rin sa pagtataksil ni Judas. Ngunit ang kamatayan na iyon ay naging daan ng kaligtasan para sa sangkatauhan. Ang dugo na dumanak ay naging dugo ng bagong tipan. Ang sakripisyo ay naging paraan ng kapatawaran ng kasalanan. At sa 3 araw, si Jesus ay muling bumangon, nagpakita na mas malakas ang kapangyarihan ng Diyos kaysa sa kamatayan, mas malakas ang pag-ibig kaysa sa pagtataksil. Ang mga ibang apostol, matapos ang muling pagkabuhay ni Jesus, ay nagpatuloy sa kanilang misyon. Si Pedro ay naging bato kung saan itinayo ang simbahan. Si Juan ay sumulat ng mga sulat tungkol sa pag-ibig. Si Mateo ay nagtala ng buhay ni Jesus. Lahat sila ay nagdulot ng liwanag sa mundo. Ngunit si Judas, ang kanyang walang hanggang pangalan, ay naging marka ng kadiliman. Ngayon, libu-libong taon matapos ang mga pangyayaring ito, patuloy pa ring binabanggit ang pangalan ni Judas. Sa bawat pagsisimba, sa bawat pagbabasa ng kasulatan, sa bawat talakayan tungkol sa mahal na araw, nariyan ang kanyang kwento. Hindi upang lunurin siya sa walang hanggang paghuhusga, ngunit upang magsilbing paalala sa atin na kailangang maging maingat sa ating mga desisyon, kailangang pahalagahan ang pagkakataong naibigay sa atin at kailangang pumili ng liwanag kaysa sa dilim. Ang buhay ni Judas Iscariot ay isang kuwento ng naaksayang potensyal ng maling desisyon at ng trahedyang dulot ng kasakiman. Ngunit ito rin ay kuwento ng babala at pag-asa.
babala na ang daan ng kasalanan ay humahantong lamang sa kamatayan. At pag-asa na kahit sa pinakamadilim na sitwasyon, ang liwanag ng Diyos ay handang tumanggap sa sinumang tunay na nagsisisi at bumabalik. Kaya nawa ay matutunan natin ang leksyon mula sa buhay ni Judas. Piliin natin ang katapatan kaysa sa pagtataksil. Piliin natin ang pag-ibig kaysa sa kasakiman. Piliin natin si Jesus kaysa sa 30 pilak, sapagkat sa huli, ang mga bagay na tunay na mahalaga ay hindi ang nakikita, kundi ang hindi nakikita, hindi ang panandalian, kundi ang walang hanggan.